Sa kabila ng maraming challenges, How are you? How are you? ngumiti at maging grateful. La 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 la. It's really a great and wonderful day. Matamis ang buhay, mahirap man o masaya. Ang ganda-ganda ng ating mundo. Laging may pag-asa dahil matamis ang buhay. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. How are you? How are you? How are you? Beautiful good morning po ang ating pagbati sa bawat isa. Ikaw. Gandang umaga po sa inyong lahat. Nandito ka sa ating program. Gising, matamis ang buhay. At dahil matamis ang buhay natin, tingnan ko naman, kumusta naman ang iyong tiyan? Ayan, ngayong araw po ay tinatawag na World Food Day. Ayan, naku, mukhang nagugutom si Berry. Tumatawal na naman, ha? Gusto po natin ng isang Pilipinas na busog. Oh, yan, busog na busog. Kaya halina po kayo sa ating pong program ngayong araw. Gising, matamis ang buhay. Pag-usapan natin ang tungkol sa pagkain. Dahil ngayong araw nga, as I have mentioned, ay World Food Day. It's a beautiful day, beautiful morning. Ang topic po natin, kain tayo. Building Hunger-Free Philippines. Di ba? Busog ang katawan, busog ang puso. Kaya wag po kayong alis. Ngayong araw po ay titignan po natin, no? Hindi pantay-pantay ang hangarin natin kung pagkain ang pinag-uusapan at saka iba-iba yung mga desires natin na pagkain, di ba? At the same time, pero isipin po natin, ano, kasi dumadami ang population, dumadami rin po ang kailangan food production natin, di ba? Ngayon, paano tayong makakatulong para ang atin pong bansa, no, ay walang maiwan na gutom. Yan, sa ating bayang bansang Pilipinas. Kaya samahan niyo po tayo, no? Samahan niyo po kami sa isang oras ng episode ng ating pong kwentuhan. Kain tayo, Building a Hunger-Free Philippines. Dito yan sa ating program, Gising, Matamis ang Buhay. No sidsid at pagsaritaan, daytoy amok ti kaimasan, pinakbet jay kailokwan, masustansya ken nananam, namnamaek ngayon kay magustuhan, bakbet nga ipangan, maragsakan, uray sino, nga addaan, sentimiento, ti panagluto ti pinakbet, ingkay laeng paglalauken, tay tarong paryaken okra, utong ken basit alaya, ikan yumet iti bugong, baboy wenno si charon, uray inal daw nga agluto ka, ti pinakbet di kay mauma, uray inal daw nga agluto ka, ti pinakbet di kay mauma. No sidsid at pagsaritaan, daytoy amok ti kaimasan, pinakbet jay kailokwan, masustansya ken nananam, namnamaek ngayon kay magustuhan, bakbet nga ipangan, maragsakan, uray sino, nga addaan, sentimiento, ti panagluto ti pinakbet, inkay laeng paglalauken, tay tarong paryaken okra, utong ken basit alaya, ikan yumet iti bugong,
baboy wenno si charon, uray inaldaw nga agluto ka, ti pinakbet di kay mauma. Uray inaldaw nga agluto ka, ti pinakbet di kay mauma. Patuloy po tayo sa ating pong program, Gising, Matamis ang Buhay. Pag-uusapan pa rin natin ngayong araw, ang tungkol sa World Food Day. Ayan. Pag-usapan natin yung realidad ng gutom. Pag nagugutom ang katawan po natin, gusto natin kumakain agad tayo, Merong mga tao na dahil sila ay diabetic, pag sila ay naubusan ng sugar sa katawan, manghihina. Pag nanghina at sobrang hina ang katawan dahil sa kakulangan ng sugar sa katawan, ay hindi makahinga, hindi makalakad, nanghihina, and eventually, kapag yan ay hindi naagapan, ay pwedeng maging dahilan ng maagang kamatayan. Ayan. And tanggapin natin ang katotohanan na gusto natin lahat ay busog. Di ba? Lahat ay busog. Ngayon, ang naalala ko mga pictures ng mga taong nagugutom, ay yung mga tao sa Africa. Actually, itong mga pictures na ito ay nakita ko some years ago sa TV, kahit pa sa mga documentaries sa Africa, na kung saan ang mga bata, yung mga tao, specifically mga bata, yung mga nakita kong pictures, na dahil sa kawalan ng pagkain, ay iniiwan na lang sa parang, At ito, very powerful yung picture na nakita ko kasi sa National Geographic ko nakita yung isang bata nakahiga na sa lupa. Tapos from a distance, meron ng vulture. Vulture, yung malaking ibon na kumakain ng laman, Karne ang kinakain, vulture. Hindi pa niya nilalapitan yung batang nakahiga, pero inaabangan na niyang mamatay. Yun yung documentary po yun sa National Geographic. Kasi the moment na makita niya na patay na yung bata, lalapitan na niya yan at tutuktukin at uubusin. Kasi nga, di ba, mga vultures ang mga kinakain, yung mga patay na animals, patay na tao, yung mga ganyan. So, ganun katindi ang pangangailangan ng pagkain kapag Africa ang pinag-uusapan. Another example ng kagutuman, wag na tayong lumayo, dito na lamang po sa Pilipinas. Marami tayong nakikitang mga namamalimos. Tanggalin natin yung yung mga namamalimos na ginawang hanap buhay. Kasi magkaiba yon. Ito yung mga taong talagang nagugutom at talagang walang pagkain. Yan. So, ang kanilang kinakain ay base na lang doon sa kanilang mapapalimusan, 'di ba? Ito yung mga taong walang bahay. Yan, marami po yan sa Metro Manila. Pero kahit po dito sa atin ay marami na yan, So, hunger is a reality. Ngayon, meron din naman yung mga taong may pera naman pero nagugutom pa rin. Iba na yun. Iba na yun. Pero ayon po sa statistics, sabi po ng Philippine Statistics Authority, 9.9% ng mga Filipino families ay nakakasubok ng involuntary hunger. Ang ibig sabihin, walang makain kahit isang beses sa 3 buwan. Involuntary hunger ang tawag doon. Ito pong 2025, ngayong taon, ang Social Weather Station Survey ay nagsabi na globally, 735 million na tao po ay humaharap sa pagkagutom sa buong mundo. So, meron tayong 7 billion na population sa buong mundo. Halos 1 billion, 735 million na mga tao ay nagugutom or gutom. Bakit? Kasi walang pagkain. Yan. Pero, it's also a reality na hindi lang nagugutom ang mga tao dahil sa kawalan ng pagkain, hindi lang kakulangan sa pagkain ng problema, kundi yun din pong access at saka affordability. Ang ibig sabihin, pwedeng may pera ka, pero wala kang mabiling pagkain. Nasubukan mo na ba yun? Yung may pera kang pambili, pero wala kang makitang mabilhan ng pagkain.
Halimbawa, bumibiyahe ka, nasa kawalan ka, wala kang makitang pagkain, pero may pera ka sa bulsa. May access, walang access sa food, pero merong pagkain, merong pambili ng pagkain. Yan. So, ibig sabihin, nagutom siya, hindi dahil wala siyang pambili ng pagkain. Nagutom siya dahil kahit may pera siya, wala siyang mabili na pagkain. That's one factor. Pwede naman na may pera siyang pambili, pero hindi niya kayang bilhin yung pagkain na gusto niya. Ganito ang example natin. Gusto mong kumain ng, kunwari pansit. Pansit na nagkakahalaga ng 20 pesos. Yan. Pero, ang pera mo lang ay 10 piso. So, may pera ka nga, pero hindi mo afford yung adobo. Masyadong social yung example natin, ano? Pero ibig ko sabihin, ang kaya lang bilhin nung 10 piso mo, maaaring banana Q o kaya kamote Q. Pero ang balita ko, ang banana Q na yata ngayon ay 15 pesos na yata. O, diba? So, hindi lang kakulangan sa pagkain, kundi yung access at saka yung affordability. Isang factor din po, kaya nagugutom ang ilang mga tao, ay kulang sa pagkain. Marami po sa mga bata, lalo na pag tayo po ay pupunta sa mga lugar na malayo sa bayan, kahit pa dito sa bayan actually, ay mayroong mga bata actually na pumapasok sa school pero hindi pa kumakain ng almusal. Again, maraming factors kung bakit, Nandyan yung totoo na kaya papasok yung bata na hindi nag-breakfast kasi talagang walang pagkain na naihanda sa bahay dahil walang pera na pambili at walang access, Pero ibang factor yung papasok sa eskwela ang isang bata, hindi kumain kasi hindi naghanda si mami. Hindi naghanda si mami. Anong mentality niya? Ano yung mindset niya? Bibigyan kita ng pera, bumili ka ng breakfast mo sa school. Yon, yung mga ganung factors, but it's also a reality na aside from kahit may pambili, marami pa rin po yung mga bata na talagang walang pera, so papasok sila na gutom. O kaya naman ay nagluto si nanay ng breakfast, ng agahan, lugaw, kanin. Ano ang sahog? Asin. Meron po tayong mga ganyan ng mga kapitbahay, na mga nababalitaan at nakikita. Walang maibili. Okay. Kaya, isa yun, alam niyo po, kapag ang isang tao ay gutom, syempre naapektuhan yung ating kalusugan, naapektuhan yung ating pag-aaral, yung ability natin para matuto, at apektado rin po ang ating trabaho, di ba? Siguro, nasubukan mo na rin yung magtrabaho ka, pero nanghihina ka sa gutom, nakakapag-concentrate ka ba sa trabaho? Ganon din yung mga bata, kapag sila ay gutom, talagang hindi sila makakapag-concentrate sa pag-aaral nila. So, ganon, Kaya, iyon yung mga factors na nais nating i-consider, na ang pagiging gutom o kawalan ng pagkain ay isang factor na big deal sa atin. At the same time, ito ay realidad sa buhay po natin, Hunger is a reality for most or for many families. Malaking estimate po, yung sinasabi ng Social Weather Station Survey, and globally, ang sinasabi po, 735 million na mga tao ay humaharap po sa problema ng kagutuman. Ayan. At dito sa Pilipinas, 9.9% ng mga Pilipino po ay nakakasubok o nakakaranas ng pagkagutom. Okay. So mamaya po, sa pagbabalik po natin, titignan natin ano naman yung tanong natin na kailan ka ba huling nagpasalamat dahil meron kang pagkain sa lamesa? At ano ang pwede natin gawing mga Pilipino para mabawasan ang mga kababayan natin na nagugutom? Ang laki, Parang ano bang feeling mo? Yung problema napunta sa balikat mo? Okay, balikan natin ang kwentuhan na yan dito sa ating program, Gising Matamis
ang buhay. Welcome and listening to a radio station where the mighty hosts of heaven sing. Turn your radio on. Turn your radio. Turn your radio on. Turn your radio on. If you want to feel those good vibrations coming from the joy that His love can bring, turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on. Oh, yes, turn your radio on. And listen to the music, baby. Turn your radio on. Oh, yes, turn your radio on. And enjoy the show. Turn your lights down low. Oh, yes, turn your lights down low. And listen to the Masters Radio. Touch with God. Turn your radio on. Turn your radio on. Nandito ka pa rin sa 1143 DZMR. At tayo po ay member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Best friend teacher Lily Garcia pa rin ang inyong pong kasama at nandito ka sa ating program Gising Matamis ang Buhay. Pinag-uusapan po natin ngayong araw, tinatawag na World Food Day. Nako, pagkain ang pinag-uusapan po natin, 'di ba, sa school. Nung bata kami, sa eskwela, I think as early as grade 1, ay naituro na po sa amin na ang 3 bagay na pinakamahalaga na dapat ma-provide sa isang tao ay ang tirahan, bahayan. Pangalawa na mahalaga, pagkain. And ang pangatlo, nakalimutan ko na. Teka mo na. Ayun, naalala ko na. Pag medyo mabilis, pag medyo mabagal yung pagsasalita ko, nawawala yung line of thought ko. I was actually referring to the 3 basic needs, which are food, shelter, and clothing. Ayan. Pag mabagal, nawawala ako sa linya. Okay? So, yun po yung 3 pinaka-importanting bagay na ma-provide sa isang Pilipino o sa isang tao. Pagkain, tirahan, at damit. Yan po. Hayaan mo na yung iba, no? Pag sinabi natin damit, hindi naman kailangang 100 na piraso ang damit mo. Ako'y nasubukan ko na po na 3 piraso lang na damit na pinagpapalit-palit ko lang, sa, nung nilipad yung bubungan ng bahay namin, tumira kami sa ibang lugar. Yun lang ang dala-dala ko. 3 lang talaga ang dala ko. Nag-survive naman po kami. Kasi laba, bilad, ganon. Anyway, so, since statistics show, na ang mga pagkain po natin ay mahalaga, no? Ang tanong po natin kanina tayo bilang mga Pilipino at bilang mga ordinaryong mga Pilipino, ano ang mga pwede nating ibigay o gawin, no? Para magkaroon ng simpleng pagkain. Hindi lang ikaw, kundi yung mga mahal mo sa buhay, syempre, 'di ba? Number 1, yun nga, yung tanong natin kanina kailan ka huling nagpasalamat na may laman na pagkain ang iyong lamesa? Marami po sa atin ang hindi nagpapasalamat talaga kapag pagkain ang pinag-uusapan. Naku, lalo na pag masarap ang ulam, nakakalimutang mag-thank you Lord na lang. Lord, thank you. O kaya baka ang prayer mo na lang Lord, as usual. Yung gano'n, Pero importante pa rin na tayo ay matuto na magpasalamat. Sabi po sa Luke chapter 1 verse 53, ang sabi doon, pinupuspos niya ng mabubuting bagay ang mga gutom. At ang mayayaman ay pinayaon niyang walang dala. Mahal ng Panginoon ang mga nagugutom, lalo na sa mga nagugutom sa salita ng Diyos, at lalo na sa mga tumatanggap na kailangan nila ang Panginoon. Okay? Lucas chapter 1 verse 53. Ayun, yung tanong natin na kailan ka huling nagpasalamat sa pagkain na nasa iyong mesa? I'm not referring to mesa, may bagong kainan sa Kawayan Mesa ang pangalan. Sana imbitahin ako doon para kumain. Anyway, anong pwede natin gawin bilang mga Pilipino?
Ano ang pwede kong gawin bilang taga Kawayan, taga Santiago, taga Isabela, taga Quirino, Cagayan, ayan, taga Pakinig, ayan, ng 1143 DZMR. Sabi po ng DOST, nung 2024, ito yung statistics, ang average na Pilipino umaabot po sa 3.3 kilos ng pagkain per week ang nasasayang. Ulitin ko ha, yung statistics, DOST, Department of Science and Technology. Sabi po nila, 3.3 kilos na pagkain ang nasasayang sa isang pamilya, ang nasasayang ng isang pamilya sa isang linggo. Marami yun. Pwedeng, yung 3.3 kilos na yon ay pwedeng sa kanin o pwedeng sa ulam. Yon. So, ibig sabihin, ganong karami ang nasasayang, no? Mamaya maghanap tayo ng resources tungkol sa palay naman. Kung hindi ngayon, next time. Ilang kilo ang nasasayang ng bawat Pilipino sa isang taon sa bigas o kanin na kanyang iniluluto. Ayan. So, anyway, balik po tayo dun sa punto natin, 3.3 kilos ng food ang nasasayang ng isang pamilya sa isang linggo. At, alam mo ba, best friend, kung yan ay kukwentahin mo sa isang taon, kayang-kaya na pong pakainin yan ng ang ilang milyong Pilipino kung sana maayos ang ating pag-manage. Bakit? Ayan. So, ano dapat? Paano natin i-manage ang mga pagkain na mayroon tayo sa bahay? O lalo na po tayo, dito sa Isabela. Specifically, I will refer to Isabela kasi ang Isabela po ay pangalawa sa pinakamalaking nagtatanim ng palay. At tayo ay number 1 sa pinakamalaking nagtatanim ng mais. Sa buong Pilipinas po yan. Dito po pinakamalaki ang taniman ng mais. Kaya kung napapansin ninyo, halos hindi tayo nauubusan ng mais, di ba? Meron at merong nagtitinda dyan sa highway ng mais. Okay. So, ganun, Ngayon, kung minsan sasabihin natin, anya nga tati si dami, awam mo si dami. Pero kung minsan tayo yung may problema, bakit wala tayong ulam? Meron tayong maliit na lugar sa bahay, sa likod, Or pwede rin pong urban gardening. Paano yung urban gardening? Sa mga lugar na matao at walang pagtatamnan, walang lupa na pagtatamnan. Pwede po tayong magtanim ng gulay sa mga lata, sa mga plastic. Diba? Yun ang tawag doon, urban gardening. Ayan. So kahit maliit na space, pwede po tayong magtanim. Halimbawa, yung galon ng tubig, yung malaki, pwede mong taniman yan. Kung meron kang 10 na gano'n, hingin mo. O kaya, kung bumibili ka ng gano'n, lalagyan mo ng lupa. Magtatanim ka ng 3 puno ng ampalay, 3 puno ng talong, 3 puno ng kamatis, 3 puno ng okra. O, 9 na yon. Meron ka pang isa. 1 puno ng ampalaya. Tapos may malunggay ka sa likuran ng bahay nyo, hindi kailangang 5, 10, 1 puno lang, best friend. Yeah, mga simpleng mga pagkain, kangkong. I don't know kung maalala mo kapatid, minsan pinag-usapan po natin ng kangkong. Isa po yan sa mga superfoods. Ang ibig sabihin, isa sa mga pinakamayayaman sa mga food nutrients na pwede natin kainin. Okay. So, magtanim tayo kahit sa maliliit na space o yan yung tinatawag na urban gardening. Yan. And then, support our local farmers. Buy local products. Ibig sabihin, huwag tayong bumibili ng mga imported. Aray ko. Di ba? Aray ko. Kasi kung minsan tayo mayabang, gusto natin imported yung gamit natin at pinagmamalaki pa natin. Alam mo to, binili ko pa ito sa ganito di ba? Meron ka namang mabibiling ganyan lang dito. Pero bakit doon ka pa bumili? Souvenir, thank you. Anyway, ganun yung ibig nating sabihin. Sa pagkain, kung minsan mas gusto natin yung mga
halimbawa, dito sa Kawayan, marami po mga franchise dito, naka-franchise. Kahit nga Goto rito, may nagpa-franchise ng Goto. I'm just happy. Yung Goto po dito, na naka-franchise, ang may-ari, taga-Ilagan. Support the local pa rin. Meron tayong cornic sa Kawayan. Sa halip na bibili tayo ng cornic na gawa sa ibang lugar, abay di yung produkto na ng Kawayan ang bibilihin natin. Support the local. Yun ang ibig sabihin ng support the local. Sa halip na bumili ka ng salmon, kasi ang salmon ay isda na wala po dito sa Isabela, no? Ibig sabihin, pag bumili ka ng salmon, parang ang dating nun imported. Sa bagay, lahat naman ng isda imported sa Isabela kasi wala naman po tayong dagat. Except dun sa galing sa Palanan. But what I mean is, when we say support the local, kung ano yung available dito sa atin po, dito, sa bayan natin, yun ang ibig nating sabihin. Buy local produce. Sa halip na bumili ka ng mansanas, abay di maghanap ka na lang ng saging. Sa halip na bumili ka ng ano pa ba yung mga imported na na prutas, yung mga tanim na dito sa Pilipinas, ang grapes, halimbawa, grapes. Bumili na lang tayo ng ng pinya na galing San Mariano, galing San Guillermo, pakwan galing ng Nueva Ecija, galing ng Aurora. Yun ang ibig nating sabihin ng local, support the local. At the same time, siyempre, suportahan natin ang mga local farmers po natin. Importante po yan sa gulay at sa mga prutas. Ano pa? Siyempre, iwasan po natin ng food waste. Yung maraming basura, maraming natatapon na mga pagkain. Sayang. Kapag may sobra po kayo, ito na-practice ko talaga. Pag may sobra kayong ulam, usually yan, pag yung alanganin na pang dalawahan o kaya kung 3 kayo sa bahay, yung natira alanganin na pang 3, anong ginagawa? Tinatapon na natin, Ako po hindi ko tinatapon. Nilalagay ko sa maliliit na lagayan, nilalagay ko sa freezer. Kailan ko ulit kakainin yon? Siguro mga a week after. Ilalabas ko yon para yon ang ulam namin. Basta importante, best friend, ilagay sa freezer kaagad. Para nakakontain yung freshness, no? Nakakontain yung freshness ng pagkain. Ayan. So, avoid food waste. Iwasan po natin na masayang ang pagkain. Yung, alala ko yung lolo ko, lagi niya sinasabi na aduti tao nga mabisinan. Kasi yung lolo ko po sundalo ng World War II. So, nasubukan niya ang magutom. At siya yung maalala ko nagkukwento na ang isang kalabaw ay ang kapalit isang kaban na bigas. Yun ang kapalit. O kaya isang kaban na asin. Tapos yung asin ibebenta. Yung mga ganon, no? Kasi nung yung mga panahon na yon, ang pinakamahalaga na pagkain ay kanin, bigas, at asin. Yan. Ganun katindi ang pangangailangan sa pagkain. Okay, so iwasan po natin ang food waste. Kaya hindi po ako palo sa yung kumakain na may rice tapos maraming ulam, yung ganon. Boodle fight, ayun. Kalimutan natin, Bakit? Kasi ang daming waste, ang daming sayang. Alam mo, pag medyo nakalawkongan kasi dyan na po yun, tunukan mapirdin, masisira na yun. So, I don't go for that. Ayoko ng boodle fight na ganon. Okay lang ko sa boodle fight na nakaatado pa rin ng isang tasa yung para sa'yo. Para pag kulang, kukuha ka ulit ng 1 cup. Ganon. Mas gusto ko yon kaysa yung boodle fight na naka-spread out lang yung yung rice. Nako, sayang po, no? Ang daming taong nagugutom. Ako mismo, hindi po ako farmer by profession, pero galing po ako sa pamilya ng mga farmers. At nasubukan kong magtanim, kaya alam ko kung gaano kahirap ang magtanim po. So, avoid food waste. Share a meal or volunteer sa mga feeding programs. Yan. Mag-share po tayo ng pagkain, no? At the same time, huwag mong kalimutan, mag-pray bago ka kumain. Remember,
kumakain ka, may mga taong nagugutom. So, salamat Panginoon, may pagkain ako ngayong araw. Salamat din Panginoon na hindi ako nagugutom. Pero alalahanin mo ang mga taong gutom. Kaya, iingatan mo na hindi sasayangin ang mga pagkain. Bago natin tapusin tong segment na to, alala ko lang. 'Di ba meron kaming mga tawag dito, meron kaming project, yung Christmas in September, Christmas in October, mga ganyan. At usually, itong mga estudyante po namin, we pair them with children dun sa isang barangay, sa forest region. Alam nyo, pag ang dala ng mga estudyante namin, lalo na sa lower level, fried chicken, spaghetti, tapos may rice dun sa isang lalagyan. Alam nyo yung gagawin ng mga bata, hindi nila kakainin lahat yung chicken. Pati yung spaghetti, hindi nila uubusin. Pag tinanong mo, bakit hindi mo inubos, ang sasabihin nila, iuuwi kasi bibigay kay mama, bibigay kay ading, ganon ang mga sasabihin nila. So yun, ang mga tandaan po natin, pag tayo po'y kumakain, para hindi po tayo nagsasayang ng pagkain. Babalikan natin ng mga kwentuhan po natin tungkol sa pagkain, At tingnan natin, ano naman ang magagawa ng ating gobyerno. Dito lang yan sa ating program, Gising Matamis ang Buhay. Wow! Kakain na! Woo! Bata! Mukhang masarap yata yung baon mo Ano ba yan? Yum! Tinapay at gatas yata to. Wow! Ang sarap naman yan! Ganyan ba talaga ang dapat kainin ng isang bata? Opo, kasi sabi ni Mami, para maging malusog ang isang bata, dapat kumain ng masustansyang pagkain at hindi junk food. Tama! Yan ang bata. Wastong pagkain ang kinakain para laging healthy ang bodies natin. Isang paalalang hatid ng 1143 DZMR. Nagsasahing papawid mula sa Santiago City, Isabela. Tampok ang iba't ibang wika at kultura. Nagpapahayag ng mensahe ng pag-asa mula sa Panginoong Hesukristo. Ito ang 1143 DZMR, your Missions Radio. Patuloy tayo sa ating pong program, Gising Matamis ang Buhay. Best friend, Teacher Lily Garcia pa rin po ang inyong kasama. Nandito ka pa rin sa 1143 DZMR. At tayo po ay member, kapisanan ng mga broadcaster. At dahil ngayong araw ay tinatawag na World Food Day, ay nais nating bigyan ng kahalagahan ang pagkain na dumarating sa ating hapagkainan. Importante yan, best friend. Para next time, kahit po yung kanin na nasa plato po natin, ubusin po natin yung mga yan. Huwag nating iisipin na, ay, ano na lang ito, hindi ko na ubusin kasi bibigay ko kay bantay. Bibigay natin sa aso natin, bibigay sa pusa. Mabuti nga kung may pusa at aso ka pa. Paano kung wala kang alaga? Di pupunta sa basura yon. Sayang. Yung ulam, kung halimbawa kumain ka ng manok at hindi mo kayang kainin yung isang buong piraso ng manok, abay hatiin mo muna bago mo ilagay sa plato mo. Itabi mo na kaagad. Hindi yung kakainin mo tapos dahil may natira tsaka mo ihihiwalay. Mas maganda yun kasi mas malinis yun tsaka mas hindi madaling masira kapag naihiwalay mo na kaagad bago mo pa kinuha yung buong piraso. With the intention of course na pagdating mo sa bahay kakainin mo din o kaya mamayang hapon kakainin mo ulit yung mga ganon, no? The point is, iwasan po natin ang food wastage. I don't know if you remember, sa Manila, usong-uso yan. Hindi ko alam dito sa Isabela, no, kung meron nang gumagawa ng ganon. Sa Maynila po, ay merong mga, ang hanap buhay nila ay, parang ang hirap sabihin, no? Ang hanap buhay po nila ay kinukuha yung basura ng mga malalaking
mga food chains, no? Halimbawa, hamburger, fried chicken, mga ganyan, yung mga itinatapon na sa basura. Paano ko bang sasabihin? Itong mga pagkain na to, mga tirang pagkain, hinuhugasan, tapos niluluto ulit. May buyer po sila, may mga bumibili. Sino ang bumibili? Siyempre yung mga gutom, yung mga walang pambili ng first hand na pagkain. Merong mga bumibili ng mga ganyan. So, wag nating papayagan ang sarili natin na makarating tayo sa ganung punto. Lalo na tayo taga Isabela, na maluwang po ang mga lupa na pwede nating taniman. Kahit pa halimbawa wala kang lupa, best friend, baka pwede mong kausapin yung kapitbahay mo, pwede po ba magtanim kami dito ng pangkain lang namin na gulay? O diba? O kaya tumulong ka sa barangay, meron pong mga barangay gardens na tinataniman. Yung mga produkto na yan, yung mga inaani sa mga barangay nurseries natin, hindi naman pangkapitan yan hindi pangkapitan yung mga pagkain na yan, yung mga tanim na yan, Kaya binibigay din sa barangay po yan. Ayan, ang importante, tayo ay alam natin kung papaanong tulungan yung ating sarili. That's very important, no? That's very important. Kung mayroon kang extra pagkain, best friend, magbabahagi tayo, di ba? Ano ang kayang gawin ng gobyerno? Ang sabi po sa 1 John chapter 3 verse 18. Ayokong tapusin natin yung segment natin na hindi natin na-share yung ating verse kasi ang ganda. Sabi dito, huwag tayong umibig sa salita lang, ni sa dila, kundi sa gawa at sa katotohanan. Let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth. So, ibig sabihin, wag lang natin sabihin, huwag magsayang ng pagkain. Halimbawa, ako, sinasabi ko, huwag tayong magsayang ng pagkain. Kailangan i-practice po natin yun. Di ba? Kailangan i-practice natin. Mga bata ngayon, grabe, parang hindi nila iniisip na sayang yung pagkain. No? Sayang yung pagkain. So, tayong mga adults, ang siyang may responsibility para ituro sa mga bata, itong mga bagay na to, na hindi lahat ng tao ay katulad nila, yung mga anak po natin, na hindi nagugutom. No? Hindi nagugutom. Marami pong tao sa buong mundo ang gutom. Huwag na tayong namimiloso po, at sasabihin, bakit? Pag ito ba kinain ko, hindi. Pag ito ba kinain ko at ibinigay ko sa nagugutom, masosolve ko ba ang problema ng gutom sa buong mundo? That's not the point. May mga ganong namimiloso po, Hindi yung punto natin. What we mean is, if we do our share na tumulong para mabawasan ang mga pagkain na nasasayang, malaking tulong po yun. Okay. So, wag lamang nating mahalin ang sarili natin, isipin din natin yung iba. Yung ibang mga kababayan po natin. Gawin natin yan isipin lang natin, hindi wag lang nating isipin, kundi gawin din natin in truth, in truth and in reality. Yan, sa katotohanan gawin po natin yan. Ngayon, ano ang pwedeng gawin ng ating government? Ang sabi po ng United Nations, Teka sandali. Ang sabi ng United Nations Food and Agriculture Organization ng United Nations po. Ang sabi po ng Food and Agriculture Organization ng United Nations, ang battle cry po nila o ang panawagan po nila ay magkaroon ng better production, better nutrition, better environment, better life. 4, Production, nutrition, environment, life. Better production, better nutrition, better environment, better life. Sa Pilipinas, meron po tayong program na ang tinatawag Kadiwa, Ani at Kita, Supplementary Feeding Program. Meron din tayong tinatawag na Zero Hunger Task Force. Pero, marami pa rin kailangang palawakin. Di ba? So,
Yung pong FAO o yung tinatawag na Food and Agriculture Organization of the United Nations, ang ginagawa po niyan ay tumutulong para mabawasan o para labanan ang gutom, ang pagkakaroon ng maramihang tao na nagugutom. And of course, to improve nutrition and food security. Kasi importante po yan, no? Anong main goal po ng FAO? Tapusin ang taggutom, malnutrition worldwide. Yan. Promote sustainable agriculture and food production. Suportahan ng mga magsasaka at mga fishermen. At the same time, ay masiguro po na ang pagkain ay secured para sa lahat. Kaya, hindi lamang po sa lupa galing ang pagkain natin. Mayroon po tayong pagkain na galing sa hangin. May pagkain tayong galing sa ilalim ng tubig, no? Sa tubig. So, lahat po yan ay gustong i-secure ng United Nations. Kasi ang punto ng United Nations, syempre, ay tanggalin ang hunger sa buong mundo. No? Tanggalin ang poverty, yung mga mahihirap na mga tao. Ayan. So, paano ang pwedeng gawin ng ating gobyerno tungkol dyan? Siyempre po, palakasin ang agricultural support and irrigation. Alam ko, maraming magre-react dyan. Yan, napakalaking issue po sa atin yan ngayon, Yung agriculture support. Kasi, lalo na tayo, alam natin, nakakarinig tayo sa mga kapitbahay natin, sa mga kababaryo natin, nagko-complain bakit 850 per kilo ang bili sa palay natin. Kahapon, habang kami po, galing po kami nung linggo, galing kami ng Reyna Mercedes, At sa highway, makikita mo yung mga nagbibilad ng palay. Ay, nung Sabado pala yun, nung pumunta kami ng Quirino, makikita mo yung mga tao na nagbibilad ng palay, mais, yan ang makikita mo sa highway. And very sad, kasi yung pong mga palay na tanim, kulay dark brown. Isa lang ang ibig sabihin nun, yung mga palay na yon maaaring na-harvest noong panahon na, di ba, sunod-sunod ang bagyo at ulan sa atin. Hindi umaraw ng ilang araw. Nakakita rin po tayo 2 weeks ago ng mga palay na minamadali na ibinabalik sa sako kasi biglang bumuhos ang malakas na ulan. Kahit po mais, ganun din. Tapos yung palay, bibilhin ng 8 pesos and 50 centavos per kilo. Tapos nabalitaan natin, last week nag-announce ang ating bagong Speaker of the House na si Boji D, na kapitbahay natin. Ay magbibigay daw sila ng 7,000 ayuda para sa mga magsasaka. At nung nakita ko sa Facebook yon, may mga nag-comment sa baba, sabi nila, hindi namin kailangan ng ayuda kasi hindi kami pulubi. Sabi nung kami ay mga magsasaka na kailangan namin ng tulong ng gobyerno. Yun ang kanyang punto. At ang daming mga comments dun sa baba, At kailangan tayo talaga palakasin po natin ang agricultural support natin. Although nangako ang presidente na bibilin nila sa mas mataas na presyo ang palay. From the point of view of a businessman, yung mga bumibili po ng mga palay, yung mga bumibili ng mga mais, sila rin po ay worried. Worried din po sila kasi napipilitan silang bumili ng mura kasi mababa rin yung markup ng mga pinagbebentahan nila. So, domino effect po. Domino effect. At saka, ang mga farmers ay nagko-complain sila kasi ang mamahal ng mga farm implements, yung mga ginagamit sa bukid, insecticide, labor, machineries, mahal lahat, mga gamot, lahat ng implements ay mahal. So, kulang ang suporta sa mga magsasaka po natin, yun ang isa. Hindi katulad po ng ibang mga bansa na mayroong subsidy ang gobyerno para sa mga farmers. Thailand. Ang Thailand kasi, ngayon, ang Thailand po, ang pinaka maganda ang bigas sa buong mundo. Kaya they can dictate the price for their rice. Well, it's because yun din lupa nila ay talagang
specially made. Base sa research, ang lupa nila ay perfect para magpalaki at magtanim ng palay. So, ngayon, ang kailangan po ng ating mga farmers, support. Kailangan nila ng irrigation. Sa puntong irrigation, wala tayong problema. May mga ganyan na tayo. Salamat, meron tayong Angat Dam, may Magat Dam tayo, may yun ang Chico River dyan sa bandang Benguet, ang medyo hindi nag-function ng tama, kasi hindi natuloy. Pero may mga dam pa rin ng mga maliliit na pinapagawa ang gobyerno natin at siyang nakakatulong para maging mas maganda ang irrigation natin. Pero ang wala talaga tayong suportang maganda at mabuti ay yung pong sa mga farmers po natin. Agricultural support, kumbaga. Ayan. Kailangan ma-empower ang ating mga maliliit na mga magsasaka. Yung ma-empower ang ating mga maliliit na mga mangingisda. Bakit maliliit? Ito po yung mga, karamihan naman sa atin, mga farmers na ilang hektarya lang ang tinatamnan, no? 1 hektarya, 2, mabuti nga kung 3 hektarya pa, karamihan kalahating hektarya nga lang 1 hektarya. Ito yung mga nahihirapan talaga, no? Hayaan na natin yung mga malalaking farmers, yung halimbawa 10 hectares, 20 hectares, 40 hectares, naku, mas madali na nilang pero apektado pa rin po kahit mga malalaking farmers, no? Anyway, so yun, no? Pero ngayon, ang nakikita natin, mas mabuti na ma-empower ang ating mga farmers, yung mga maliliit po nating mga farmers at mga fishermen, mga mangingisda. At the same time, ay suportahan po natin ang food fortification. Ang ibig sabihin, pag yung pong paggawa po natin ng pagtatanim po natin ng mga pagkain, susuportahan po natin, huwag tayong mag-import. Yun ang punto po natin. Huwag tayong mag-import. Ayan. So, kung meron tayong kadiwa ni Ani at Kita, kadiwa ni Ani at Kita, supplementary feeding program, Zero Hunger Task Force, marami pa rin pong kailangang palawakin. Halimbawa, yung nasabi nga natin kanina, suportahan natin yung fortification program, mga school feeding programs. Pero nakakita kasi ako ng school feeding programs. Iba ang mga school feeding programs ngayon. Ang mga pinapakain sa totoo lang yung mga nakita ko ang mga pinapakain karne, mga ganon. Dapat mga food, nutritious food. I'm not saying na ang karne hindi nutritious. Pero hindi lagi dapat ganon. Okay? So, it's important, may pag-asa ba tayo kapag food supply ang pinag-uusapan? Meron ba tayong pagkain na pwede nating asahan sa darating na panahon? Oo. Kasi pag sinabi po nating taggutom or gutom, hindi lamang po physical. Although yun yung pinag-usapan natin ngayong araw, no? Pero marami pa rin ang taong spiritually hungry. So, kailangan pakainin natin ng pagkain ng katawang lupa natin. But let us also feed our minds and hearts with the Word of God. That is very, very important. And encourage natin ang mga kabataan sa buong mundo. Pero sige lang, doon ka na lang sa area natin, Let us encourage our young people sa mga eskwelahan to engage in food sharing drives. Kaya swak yung para sa'yo mula sa aming puso. And best friend, every small act of kindness actually matters. Hindi kailangang bonggang-bongga, no? Mga maliliit na paraan ng pagiging mabuti at maayos ay malaking tulong upang mapabuti natin ang ating buhay. Okay. Balikan natin ang iba pa nating kwentuhan tungkol dyan dito sa ating program, Gising, Matamis ang Buhay. Carlo, patabi naman Ano ang baon mo? Gulay, kanin at isda. Gusto mo? Ay, vegetables. Hindi ako makain yan. Sabi ni Mami, ito daw ang dapat kong kainin para di ako magkasakit at para lumusog ako. Heto ang baon ko. Mas masarap kaysa sa'yo. Bacon at hotdog. Ngam, ngam. Sarap. Sandali lang bibili lang ako ng soft drinks. Soft drinks? Bakit hindi na lang
tubig, o kaya juice tulad ng sa akin. O, Ayoko nga. Gusto ko soft drink. Good morning, class. morning, ma'am. Oh, where is Alvin? Absent, ma'am. May sakit po. Mga bata, kumain ng tamang pagkain para maging malusog. Dahil ang batang malusog ay malayo sa sakit. Isang paalalang hatid ng 1143 DZMR. Nandito ka pa rin sa 1143, pinag-uusapan pa rin natin ang ating pong program, ang ating International World Food Day program ngayong araw po. Diyan po tayo ngayon nakafocus, no? At sabi nga natin, in my own small way, paano akong nakakatulong? 'Di ba? Kung ako ang nasa pwesto ng mga taong pwedeng tumulong, anong programa ang uunahin ko para labanan ang gutom? Ako siguro yung magtanim. Magtanim po tayo sa bakuran natin. I'm just blessed, no? We're just blessed. Sa bahay po namin, hindi kami nagtatanim, pero marami kaming mga mga dahon-dahon na pwede mong kuhanan ng kakainin mo. Alam niyo kung bakit? Malaking tulong po yung hindi ka nagtatapon ng mga buto-buto sa basurahan, kundi iniitsa mo sa likod sa bakuran ninyo. Ganun po, yung mga taniman namin ng ng ampalaya, ng papaya, meron pa nga kaming mais o di ba? Malunggay, ganyan. Dahil po sa mga buto na itinatapon natin. So, makes sense kung yung buto, kahit yung buto ng abukado, huwag mong itapon sa basura, itapon mo, itsa mo doon sa lupa, doon sa mga lugar na walang nakatanim. At eventually, yan ay mabubuhay. Merong mabubuhay. Anyway, so hope and action, no? As we have mentioned earlier, ang pagkain po ay priority. It's a priority. Bawat maliit na act na pwede natin gawin para maiwasan or makatulong para sa ibang tao ay napakaganda, no? Halimbawa, kumain ka sa labas, may sobra. Yung sobra ay hindi madumi, hindi kinalawkaw na gano'n, no? Kundi maayos. So iuwi mo. Iuwi mo 'yun. Huwag kang mahiya kasi binayaran mo 'yun. Yung iba alam mo nahihiya silang iuwi yung sobra. Pag kanin, hindi kinukuha. Yung ulam kinukuha, pero yung kanin iniiwan. 'Di ba? Pwede mo naman kunin yung kanin. Bakit? Pwede mong isangag, lagyan mo ng bawang. Masarap na 'yun. Oo, promise. O kaya, okay, ayaw mong kainin kasi sobra. Ayaw mo nang iuwi. Galing ka sa restaurant. Kunin mo kung meron kang alagang manok, may alaga kang pusa, may alaga kang ibon, pwede mong ipakain yon. Sa halip na kumuha ka pa ng ibang kanin o kaya ibang pagkain, o di yun na lang ipakain mo, hindi sayang. Kasi usually, itong mga nasa restaurants, itinatapon na po nila yan. Meron ng mga restaurants, bawal na ipamigay nila. No? Yung mga tira-tira, bawal. Meron pa nga pong mga restaurants, na kapag may sobra, halimbawa buffet, tapos may sobra, pag may sobra sa pagkain, hindi po nila yun inilalagay sa freezer, itinatapon talaga nila. Yun ang sayang. I'm referring to some 5-star hotels, mga ganon, mga 5-star restaurants. Hindi po sila nagpapainit. Di ba? So, mahirap, no? Kaya, let's be mindful. Ang pagkain, iingatan po natin, huwag po tayong nagsasayang or nagsasayang ng pagkain. Kahit hindi nagyera sa atin sa panahon po natin ngayon, ang laki po ng problema ng ating mundo kung pagkain ang pinag-uusapan. Isipin mo na lang, best friend, we are blessed kasi hindi tayo nagugutom. Maraming tao sa buong mundo, lalo na po sa Africa, lalo na sa mga third world countries, ang nagugutom dahil walang pagkain. Huwag ka nang lumayo, kaya dito lang sa Pilipinas. Dito lang yan sa ating program, Gising, Matamis ang Buhay.
Pagbati Corner. Yes, nakalimutan ko yung listahan natin. Pero happy birthday sa lahat ng ating mga best friends na nagsa-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. La 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 la. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Kath Sarsonas, Tita Magudayaw, Gemma Bulanadi, Violando Jaime Ligsay, Clara Mes Santos, Lara Abigail Meneses. Ayan. At alam nyo ba, best friend, magsisimula po tayo ng 1,000. Ayan 1,000. Mag-iipon po tayo ng piso para sa radyo. Ang goal po natin ay bibili po tayo ng 1,000 radyo. Okay. Gusto mong maging kapart ng 1,000 radyo para sa'yo. Di ba? Piso para sa radyo. So, mag-iipon po tayo ng 1,000, pambili ng 1,000 na radyo. Ang isang radyo po ay nagkakahalaga ng 500 pesos. Magkano ang gusto mong i-commit sa 1,000 pirasong radyo? Pwede ka namang mag-commit ng 500 pesos para makabili ng 1 radyo. Kung mas may sobra ka pa at feeling mo ay kaya mong bumili ng 2 radyo, padala mo yung 1,000 mo, best friend. Okay. At kung mayroon po tayong 1,000 nakikinig na magbibigay ng tig-1,000, bayad na yung ating 1,000 radios. O kaya kailangan natin ng 2,000 na best friends na magpapadala ng 500 pesos. Or 4,000 na nakikinig sa ating programa at magpapadala ng 250 pesos. Di ba? Konti na lang. Kaya mag-text po kayo, piso para sa radyo. Yung pong number natin ay nandyan po sa baba, ha? At huwag niyong kakalimutan, ito ay para sa mga lugar na hindi po inaabot ng ebanghelyo, hindi inaabot ng mga misyonaryo. Kaya si radyo na lang ang gawin nating missionary. Dito lamang yan sa ating program. Gising, matamis ang buhay. All day you play my music, you make my spirit soar. I found a perfect psychic, with you life's not a bore. Radio, you give me a song to sing, melody so good that my heart takes swing. Bosom buddies, best friends from beginning to end. My radio, bosom buddies, best friends from beginning to end. You and I. Pabaon verse para sa lahat ng ating mga best friends. Mababasa natin. Teka, nasaan yung aking listahan? Pabaon verse para sa lahat ng ating mga best friends. Mababasa po natin sa aklat ng Matthew chapter 25 verse 35. Ang sabi po diyan, "For I was an-hungered and ye gave me meat. I was thirsty and you gave me drink." Matthew chapter 25 verse 35. Ang sabi po, sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain, ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom. Matthew 25:35. Kaibigan, best friend, hindi lang tinapay ang pwede nating ibigay, no? Hindi lang tinapay ang kailangan ng ating mundo. So, magbigay pag-asa din po tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang sabi po sa Proverbs chapter 22 verse 9, "He that hath a bountiful eye shall be blessed, for he giveth of his bread to the poor." Mapalad ang may magandang loob sapagkat nagbibigay siya ng tinapay sa dukha. Proverbs chapter 22 verse 9. Magpasalamat po tayo sa bawat pagkain kasi yan po ay blessing. Hindi po karapatan, kundi ito ay isang pagpapala. Kung ikay kumakain ngayong oras na ito, best friend, hindi yan karapatan mo. Yan ay isang pagpapala na ibinigay sa iyo. Kung ikaw ay humihigop ng kape, hindi yan karapatan mo. Yan ay pagpapala na binigay ng Panginoon. Kung mayroon kang tanim na malunggay sa ilikod ng bahay mo, hindi yan karapatan. Yan
ay isang pagpapala. So magbahagi po tayo. Ano bang sobra sa buhay natin? For all we know, ang dami. Oo, marami pong sobra sa buhay po natin. Silipin mo yung nasa paligid mo. Guilty na po ako. Ayan. So kahit maliit lang, malaking tulong po yan. Hindi kailangan mamigay ka ng 1 kilong bigas. Kung hindi mo kaya, pwede pong kalahati lang. Kung napansin po ninyo sa mga tindahan, meron na pong ibinibentang kalahating kilong bigas kasi mahirap nang bilhin ang bigas ngayon, no? Ganong kahirap ang buhay po natin. So, let us be an instrument of change. Tayong kaya, no? At the same time, tumulong po tayo na tayo ang isa sa mga solutions, hindi tayo yung problema. Oo, wag tayong reklamo ng reklamo. Tayo, sa atin nagsisimula yan. At tayo ay maging instrument of change. Ayan, best friend. So, huwag mo kalimutan, busog ang katawan, busog ang puso. So, gising, matamis ang buhay. Thank you so much for listening. I'm your best friend, Lily Garcia, nagsasabi po sa ating lahat. It's really a great and wonderful day. Ang ganda-ganda ng ating mundo. Ang hardin ng daigdig, ang lawak, ang lawig, ang ganda, ang ganda, ang ganda. May puti, may pula, may lunti, may ginto. Ang ganda ng mundo. Ang ganda ng kalikasan, yamang uri, umaapaw. Dapat nating alagaan, kupkupin araw-araw. Ang hardin ng daigdig, ang lawak, ang lawig, ang ganda, ang ganda, ang ganda. May puti, may pula, may lunti, may ginto. Ang ganda, ang ganda